Kabataan kontra kriminalidad inilunsad ng pulis sa Region 5. Kahandaan para sa nalalapit na halalan 2025 sa Bicol, kasado na sa 99.9%. Solidarity Pact signing for the 2025 national and local elections and Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao parliamentary election inilunsad din ng pulis sa Region 5. At 1,407 kasurugkaps masaya sa kanilang mga bagong ranggo sa ginanap na simultaneous oath-taking, donning and pinning of ranks of second-level uniformed personnel under calendar year 2024 regular promotion program ng PNP. Ang mga ito at iba pa dito sa ika-60 linggo ng Weekline. Ika-2 ng Pebrero taong kasalukuyan, maagang pinaghandaan ng pamunuan ng Pro-5 sa pangunguna ni Police Brigadier General Dizon ang pagdating ng mga labi ng dating House Minority Leader Edsel C. Lagman Sr. kung saan isang 4-year honors ang sumalubong dito sa Bicol International Airport, Daraga Albay. Sinundan ito ng pakikiisa ng ating Regional Director sa Holy Mass for the Feast of the Presentation of the Lord na pinangunahan ni Monsignor Noe Weng Famas sa Santo Niño Chapel ng Campo Ola. At pagkatapos ng kanyang mga administratibong gawain kahit paaraw ng linggo, nagsagawa din ng motorcycle patrol ang ating Game Changer General kasama ng ating mga masisipag na kasurugkaps motorcycle patrollers. Nagtapos ang araw na ito para sa ating Regional Director sa pamamagitan ng isang simpleng turnover of the donated 20 pieces of tower fan mula kay Mr. Boaz Jung, CEO and President of Sure SW System, na malaking bagay para sa ilang police stations ng Pro-5. Lunes, ika-3 ng Pebrero, nasa Maynila ang ating Game Changer General para sa ilang mahalagang pagpupulong. Gayon din ang makibahagi sa ginanap na Lacan Masonic Lodge No. 483 3rd Public Installation of Officers sa Jose Abad Santos Hall, Plaridel Masonic Temple, Ermita, Manila. Balik naman agad ang ating Game Changer General sa Bicol para sa kanyang mga law enforcement duties. Samantala noong Martes, ika-4 ng Pebrero, maagang nagsagawa ng bicycle patrol si Police Brigadier General Dizon sa lungsod ng Legazpi at munisipyo ng Daraga sa Albay. Maghapon ding iginugol ng ating Game Changer General ang kanyang oras para sa mga administratibong gawain bago muling nagsagawa ng motorcycle patrol kinahapunan kasama ng ating mga kasurugkaps patrollers. Maaga ding naging abala ang buong pamunuan ng Pro-5 noong ika-5 ng Pebrero sa pagdating ni Commodore Salvador G. Lavapi Jr., Philippine Navy, Commander ng Naval Forces Southern Luzon. Kasama sina Major General Noe Alberto Q. Peñafiel, Commander 9th Infantry Division, Brigadier General Jose Ricky A. Lanyog, Commander 903rd Infantry Brigade, at Brigadier General William P. Peñafiel Jr., Commander 902nd Infantry Brigade, kung saan sinalubong ang mga ito ng arrival honors sa Pro-5 Regional Headquarters. At dahil sa papalapit na eleksyon 2025, inilunsad din sa araw na ito sa Pro-5 ang 100 days operational activities, gayon din ang simultaneous Solidarity Pact signing for the 2025 national and local elections and the Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao parliamentary election, kung saan panauhing pandangal at tagapagsalita si Attorney Maria Juana S. Valeza, ang Regional Election Director ng COMELEC Regional Office 5. Ang nasabing kaganapan ay dinaluhan ng mga namumuno o kung di man ay representante ng iba't ibang lokal na ahensya ng gobyerno, mga non-government organizations at mga faith-based leaders sa Pro-5 Grandstand sa loob ng Regional Headquarters. Binigyang oras din ni Police Brigadier General Dizon ang naging exit call sa kanya ni Police Colonel Ferdinand S. Raimundo, ang outgoing Chief Aviation Security Unit 5 sa kanyang tanggapan, pati na rin ng ilan pang bisita, kagaya na lamang ni Honorable Delphine Pilapel III, Mayor of Lagonoy, Camarines Sur, at ng mga personnel mula sa Office of Civil Defense 5 na si Mr. Luis Jonas Lauraya at Miss Angel Precones, kaugnay ng gaganaping blood donation drive. Hindi naman pinalampas ang araw na ito nang hindi nagsasagawa ng motorcycle patrol upang mapanatili ang ligtas na komunidad at mamamayan. Noong ika-6 ng Pebrero, Huwebes, maagang naghanda ang ating Game Changer General upang pangunahan ang simultaneous
oath-taking, donning and pinning of ranks of second-level uniformed personnel under calendar year 2024 regular promotion program sa Pro 5 Tagapagpatupad Building sa loob ng regional headquarters. Binati ng ating regional director ang lahat ng promotees at nagpasalamat din siya sa mga serbisyong ibinabahagi ng mga ito sa komunidad. Saad pa ng ating regional director na hindi niya magagawa ang lahat para sa Rehiyon 5 kung wala ang mga tulong ng mga ito. At habang pinagtutuon ng pansin ang mga administratibong gawain sa kanyang opisina, hinarap muna ni Police Brigadier General Dizon ang courtesy call ni Police Colonel Marjon S. Valdewasa, ang Chief Aviation Security Unit 5, gayon din ang courtesy visit ni Mr. Bernardo V. Nacario, ang Regional Security Manager ng SM City Legazpi Branch para sa kailangang mga koordinasyon nito sa PNP. Pinaunlakan din ng ating Game Changer General ang panayam ng Bombo Radio Legazpi sa araw na ito, kaugnay ng papalapit na halalan 2025. Nagtapos ang araw ng ating Game Changer General sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga administratibong gawain. Biyernes, ikapito ng Pebrero, panauhing pandangal at tagapagsalita si Police Brigadier General Dizon sa closing ceremony ng SWAT Refresher Training and Launching of Project Kasanayan sa Baril para sa ligtas na kapulisan at taong bayan o tinawag nilang kabalikat. Layunin nitong mabigyan ng sapat na kapasidad ang ating kapulisan sa paghawak ng baril para sa kanilang kaligtasan, gayon din ng mamamayan. Ginanap ang nasabing aktibidad sa Camp Wenceslao Q. Vinzon Sr., Barangay Dugongan, Daet, Camarines Norte. Sinamantala na rin ng ating Regional Director ang pagkakataon upang makapagsagawa ng kanyang talk to men para sa ilang mahalagang usapin at mga direktibang mula sa National Headquarters. Bahagi naman sa araw na ito si Police Brigadier General Dizon sa ginanap na oath-taking of TODA officers and force multipliers at siya din ang horado sa inilunsad na mural painting contest ng Daet Municipal Police Station sa Camarines Norte. Ito'y mga pamamarang ugnayang pulisya ng Pulis sa Rehiyon 5. Nagpatuloy ang araw kung saan guest of honor and speaker din si Police Brigadier General Dizon sa launching of Kabataan kontra Kriminalidad and Youth Forum sa Agro Sports Center, Provincial Capital Compound, Daet, Camarines Norte. Malaking bagay na katuwang natin ang mga kabataan sa pagmamatsyag sa ating mga komunidad. Naniniwala ang PNP na ang kanilang mga idealismo at pagiging aktibo sa iba't ibang suliranin sa komunidad ay malaking tulong para sa mga adhikain ng pambansang pulisya ng Pilipinas. Nagtapos ang araw na ito ni Police Brigadier General Dizon sa pamamagitan ng kanyang mga administratibong gawain. At noong Sabado, 8 ng Pebrero, mas pinahabang oras ng bicycle patrol ang isinagawa ng ating Regional Director kasama ng ating mga kasurugkaps bike patrollers. Pagkatapos ng kanyang mga administratibong gawain sa opisina, guest of honor and speaker ang ating Game Changer General sa isang dinner for a cause na inorganisa ng Pro 5 Officers Ladies Club Foundation Incorporated sa Pro 5 Multipurpose Building ng Campo Ola. At sa mga operasyong naisagawa sa buong linggo mula ika-2 hanggang ika-8 ng Pebrero taong kasalukuyan, umabot sa mahigit 1 milyong pisong halaga ng mga iligal na droga ang nakumpiska ng mga operatiba ng Pulis sa Rehiyon 5 na nagresulta sa pagkakaaresto ng 39 na suspects mula sa 27 ginawang operasyon. Nanguna dito ang Camarines Norte Police Provincial Office, sinundan ng Albay Police Provincial Office at pumangatlo ang Naga City Police Office. Sa kampanya kontra illegal gambling, inaresto ang 26 na suspects mula sa ginawang 6 na operasyon. May 72 operasyong naisagawa naman sa kampanya kontra loose firearms kung saan 6 ang inaresto. Habang 10 suspects ang huli sa kampanya kontra illegal fishing mula sa 6 na ginawang operasyon at pagkakakumpiska ng mahigit 100,000 pisong halaga ng mga kagamitan. Huli naman ang 8 suspects sa kampanya kontra illegal logging na nagresulta sa pagkakakumpiska ng halos 80,000 pisong halaga ng mga lumbers at flitches. Samantala, umabot sa 78 most wanted persons ang inaresto sa buong Kabikulan sa nakalipas na linggo. Habang 2 ang sumuko at 3 ang arestado sa mas pinagtibay na mga hakbang kontra insurhensya at 1 arestado at 1 ang sumuko sa kampanya kontra criminal gang.
Sundan muli ang transparent service ng ating Game Changer General sa susunod na linggo. Basta't kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon, serbisyo ay damang-dama. Serbisyo ay uunahin ka at ipapatupad ang serbisyong APD. Approachable, presentable, and dependable. Kasurug Cops.